Papalitan na lang ang OEC. Yes, totoo yun. Ayon sa balita, ang OEC at ang e-travel ay pagsasamahin na. Sinasabi ng Department of Migrant Workers o DMW ayon kay Secretary Hans Kadahap na kasalukuyang sinasagawa ang pilot testing para pagsamahin ng OEC at e-travel pass. Ang planong ito, hindi na kailangan ng dalawang magkaibang dokumento, which is yung OEC plus yung e-travel. Sa halip, isang e-travel pass na lang ang magiging dokumento na gagamitin kapag aalis na ang isang OFW. Ayon naman sa Manila Standard, nabanggit din na ang DMW ay nagtatarget ng full implementation ng digital e-travel pass para palitan ang OEC bilang pangunahing dokumento para sa ating mga OFW. Bahagi rin ito ng digitalization ng gobyerno sa ilalim ng eGov-PH application. Pero mananatili at mahalaga ang registrasyon sa DMW para mamonitor ang ating welfare at OFW. Pilot run stage pa lamang, hindi pa ito ganap na ipatutupad para sa lahat. Ayon sa mga ulat, humigit kumulong mga 70,000 OFW na gumagamit ng pilot system. Plano ng DMW na ipatupad ito by first day of the next year o kahit maaga depende sa resulta ng pilot run para sa mga returnee workers at posibleng pati na rin sa new hire. Ngunit wala pang final na petsa o cut-off o utos o nasabi na itipigil ng OEC. Sa lahat ng kaso habang hindi pa kompleto ang rollout kung magiging opisyal na pagsasamahin na ang OEC at e-travel, hindi mo na kailangan ko munang hiwalayin ang OEC. Isang dokumento na lang. Ang e-travel pass nga yun. Ang e-travel pass, syempre yun ang clearance mula sa DMW na gagamitin para sa ating pag-alis. Mas magiging mabilis at mas maginhawang proseso. Mananatiling kailangan ng registrasyon sa DMW sistema ito para mamonitor ang ating welfare at iba pang serbisyo para sa OFW. Tandaan guys, ang OEC kailangan pa rin sa ngayon. Antayin natin yung tama at kung kailan nila i-anunsyo ng OEC ay aalisan na at gagamitin natin ay ang e-travel pass. So ito sa muli ang inyong likod si Kabusog, update para sa OFW.